Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 90, 16 and 17. Praise the Lord. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Ayan. So, ano ang ating maiintindihan sa sinabi dito? Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. So this is the takeover of God in our lives. Ito yung pag-takeover ng Diyos sa buhay natin. Hindi na tayo ang siyang nakikita, but His work. Hindi na tayo ang nahahayag, but His glory, yung kanyang kaluwalhatian. And yet, ganon pa man, although siya yung nag-take over sa buhay natin, that His work will appear unto us, His servants. Although ang kanyang glory, ang siyang mahahayag sa lahat ng mga tao dito sa buhay natin, and yet, kinakailangan tayo ay ma-establish. Bakit? May malaking posibilidad na agawin ng masamang espiritu ang ating buhay. May posibilidad na ilayo tayo ng kaaway mula sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya the moment ang kanyang works, ang siyang nahahayag sa buhay natin, the moment ang kanyang glory, ang siyang nare-reveal dito sa buhay natin, kailangan natin niyang pagtibayin. Kailangan natin niyang establish. Ibig sabihin niyan, maging unmovable tayo. Maging steadfast tayo. Kasi siya na yung nagte-take over sa buhay natin. Kumbaga pa, we already surrendered our lives unto God, and we let God rule over us. No? Yung bang ang Diyos na ang pinayagan natin na maghari sa buhay natin. Kaya dahil pinayagan natin ang Diyos ang maghari sa buhay natin, therefore, ang works na niya ang nahahayag. Ang glory na niya ang makikita dito sa buhay natin. So to make it short, we are just vessels of God. Praise the Lord! Tayo po ay mga sisidlan ng ating Panginoong Diyos para gagawa kahit paman ng kanyang mga gawain. Kaya therefore, that's why we are being called temple of God. Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? So, ibig sabihin yan, siya yung nagpasok sa atin. Siya yung nananahan sa atin, and therefore, siya na yung makikita sa buhay natin. Kaya, remember that this vessel of God, which is the vessel of mercy, dito mahahayag sa buhay natin ang kanyang mga works. Basahin natin ang Romans 9:23. Praise the Lord. And that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory. You see, saan niya ipapakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian? On the vessels of mercy. Ibig sabihin yan, suppose we are not worthy to be His vessels. But because of mercy,
Binigyan niya tayo ng pagkakataon to be forgiven because all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Pero dahil sa kanyang mercy, binigyan niya tayo ng opportunity or chance according to His mercy to be forgiven, to be cleansed, to be sanctified. So, tayo ay matawag vessels of mercy. Praise the Lord! Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito ay hinanda na niya matagal ng panahon doon para sa kaluwalhatian. Kaya, ganun po ang mapalad po tayo. No? Dahil yung gawa ng Diyos ay mahahayag sa buhay natin. Ang kanyang kaluwalhatian mapapapunta rin sa atin, mga anak ng Diyos. Tingnan mo yung gawa ng Diyos na nangyari sa panahon ng kanilang mga parents. Yung mga nauna sa kanila. Oh. Hindi basta-basta yun. Na ang mga hari na hindi nakakilala sa totoong Diyos, nakita nila ang totoong Diyos. Saan? Sa buhay ng mga vessels of mercy. Praise the Lord! Kaya sabi ng hari, there is no God such the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. There is no such God that could do it, such deliverance na nangyari sa buhay nila. Therefore, wala ng ibang Diyos katulad sa Diyos nila. From now on, let no man despise their God, or else they will be chop-chop, putulin yung katawan nila. So nahayag yung glory of God on them, the vessels of mercy. Ganon din sa buhay natin. Hindi lang sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Since God is the same yesterday, today, and forever, kaya ingatan natin itong katawan natin, huwag nating dungisan. Kasi dito kumikilos ang gawa ng Diyos. Dito nahahayag yung glory of God. Praise the Lord! Oh, kailangan talaga maging restricted yung buhay natin. Anong restricted? Kailangan maging isolated tayo sa karumihan. Maging isolated tayo sa mga spiritual viruses. So how? Lagi tayong magpabalot sa kanyang banal na dugo. Lagi tayong maging watchful, maging prayerful. Lagi tayong matakot dyan sa ating Panginoong Diyos. In all our ways, acknowledge Him and He will direct us in the path. So, gusto mo kung ano yung narinig natin, nababasa natin, the works of God that was demonstrated in the old days, gusto mo will be also done sa buhay mo, sa buhay natin? Yes, that is true and faithful na pwede niyang ihayag in different situation, in different way, but iisa lang ang purpose that His glory will be declared, that His works will be seen dito sa buhay natin. Praise the Lord! And His glory mapapasa atin. Basahin natin yung anong narinig nila sa kanilang mga foreparents noon. Basahin natin Psalms 44 verse 1. Praise the Lord. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work Thou didst in their days, in the times of old. Yes. What works Thou didst in their days. So, it was the work of God that was demonstrated sa buhay nila. Imagine that you cannot just make a highway in the midst of the sea instantly. Hindi yan gawa ng tao. Hindi mo mapipigilan yung river na malakas ang current. Putulin mo yan, isuspend mo yung takbo ng tubig so that there will be a dry land na daanan ng mga anak ng Diyos.
Yung dam na ginagawa dyan sa mga matatawag nating hydro power plant. Nire-retain nila yung tubig. Gumagawa sila ng dam. It will take years to be finished para matapos. But sa Diyos, He can make it instant. Pwede niyang ikat. Pwede siyang maglagay ng dam para mapigilan. But that dam is invisible dam. Pwede niyang tuyuin yung Red Sea, yung dagat, instantly without vacuum, without retaining wall. Kasi dinescribe ito sa Bible eh. It become as wall, yung side by side. Yung tubig nag-stand, tumayo yung tubig. So na-dry yung That was the works of God. Gawa yan ng ating Panginoong Diyos. So, huwag tayong magtaka, no? If merong ipapakita ang Diyos para yung work niya mahahayag dito sa buhay natin. Kaya, keep this body clean always as a vessel of mercy. Kailangan ingatan natin yung katawan natin. Hayaan natin yung kapangyarihan ng Diyos nakikilos sa ating katawan, sa ating buhay. Praise the Lord. Bakit yung mga children of God nung unang panahon, saan sila naghugot? Saan sila nanggaling? Yung beauty of the Lord, yung glory of the Lord. Of course, these are the worshipers of God before. Ito yung mga worshipers ng Diyos noong panahon. They are gathering together themselves in the presence of God. Doon sila nag-re-refill sa power of God, sa glory of God. Kaya nung pinadala na sila sa Babylonia, alam ng Diyos, these people are already full tank. That's why kampante ang Diyos, ipadala sila sa Babylonia because God will do such purpose. May purpose ang Diyos that His glory, that His works will be declared upon His people. Praise the Lord. O, di ganun din sa buhay natin. So, saan nila nakuha? Katulad natin, saan natin makukuha ito? Basa. Psalms 27 verse 4. Praise the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Yeah. Message kagabi. What are those benefits we could get from His house? That's why we should love the house of God. Diyan galing yung refilling. Diyan galing yung pagbibigay sa atin ng power ng ating Panginoong Diyos. This is not a joke. This is not an easy. Hindi ito basta-basta. God is dealing from heaven to earth through His faithful children. Baga pa naging kabahagi na tayo sa Kanyang kamay. Naging kabahagi na tayo sa Kanyang utak. Naging kabahagi na tayo sa Kanyang mga mata. Naging kabahagi na tayo sa Kanyang mga paa. So, ibig sabihin yan, ano yung gagawin ng Diyos sa lupa? Ini-entrust niya sa atin. Ano yung gusto niyang ipahayag sa sanglibutang ito? Tina-channel niya sa atin. Dito niya dinideclare. Dito niya nire-reveal sa buhay natin. Yung glory niya, dito niya ipinapakita sa buhay. Through us. Praise the Lord. Praise the Lord. And you know what is the privilege if we have that glory? If we have that power? Ano ang privilege? Basa. Psalms 80 verse 3. Praise the Lord. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Saved ka. You are saved.
Praise the Lord. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. He knoweth them who bear His glory. That's why isa dyan sa seal of the day of redemption is the Holy Ghost or the Holy Spirit na nandito sa atin. Yun yung seal. Kapag sinabing seal, any products na ginagawa sa sanglibutang ito, they made seal to make the so-called authenticity, kung tawagin. Yung authenticate, original, hindi pwedeng i-fake, hindi pwedeng clone, hindi pwede. O kaya, ingatan natin yung sarili natin na huwag madungisan, huwag marumihan, dahil ang Spirit of God pumapasok sa katawan natin. And you are saved if you obtain His glory, if you obtain the beauty of the Lord. Kaya nga, yung last verse na binasa kanina, establish the work of our hands. Ibig sabihin yan, as you possess the glory of God within you, kailangan ma-establish na yung gawa na malinis sa buhay mo, yung gawa na banal sa buhay mo, yung gawa na katuwiran sa buhay mo. Dapat yan ma-establish so that God might remain in you. At kung ano man ipapagawa ng Diyos sa buhay natin, His works will be declared. His glory will be upon us. Pag yung glory niya nandito sa atin, you cannot hide it. As the city that is set on a hill in the night, hindi yan matatago. As the candle being put on the top of the table that will give light in that place. Ganon din sa buhay natin. If we have that glory of God, hindi yan matatago. Praise the Lord! Kaya, therefore, save ka. Seal yan ng day of redemption sa buhay natin. So, anong dapat natin gagawin? Di ba, share ko sa inyo, sinasanay ko lagi pag magising ako ng umaga bago ako mag-study for devotional. Pikit ako sandali. Sabihin ko, Lord Jesus, I love you, Lord. Lord Jesus, good morning. I love you, Lord. Bakit sinasanay ko ng ganon? Para walang makasingit na masamang espiritu sa isip, sa puso natin. Siya na yung nandito. Nagkakaroon kagad tayo ng pledge sa Kanya. I love you, Lord. Nagkakaroon kagad tayo ng commitment sa Kanya. Ibig sabihin yan, pag si Satanas hahanap ng loophole, hahanap ng paraan, tapos it is being occupied. Sinabi mo, I love you, Lord. Sabihin ni Satanas, naunahan ako. Diba? So, how do we keep this body pure and sanctified vessel of mercy? Dito mahahayag yung glory of God sa buhay natin. Kinakailangan hindi pa lumabas yung araw. Kailangan committed na tayo sa Kanya. And whole day, whole afternoon, until in the evening, walang makasingit na kasamaan sa buhay natin. Kailangan ma-establish talaga yung works natin. Praise the Lord! Establish talaga yan. So, tinatawag na from the womb of the morning. Basahin natin yan. Psalms 110, verse 3. Praise the Lord. Thy people shall be willing in the day of thy power. In the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. Yan, from the womb of the morning. Ano ba yung womb? Siyempre, dyan lumalabas yung bata. So, ibig sabihin yan, that is the bungad. Oo. So, yung morning, hindi pa inanak.
Hindi pa lumabas yung araw. Kumbaga pa, wala na. Ang mga anak ng Diyos, willing. Willing. Ibig sabihin, willing to obey, willing to keep His commandments, willing to worship Him, willing to love Him, willing to glorify Him, willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning. Nandiyan na kaagad yung kabanalan. Suot mo na. Bakit kabanalan? You have already linked with Him. Nakakonect ka na sa Panginoon. So His holiness also will be transmitted dyan sa buhay mo. Paggising mo lang ng umaga, sabi mo, I love you, Lord Jesus. Pag sinabing, I love you, Lord Jesus, I am willing to keep your commandments. Because you said, if you love me, keep my commandments. So, from the womb of the morning, nandyan na yung holiness. Hindi yung in the womb of the morning, kung ano-ano yung ginagawa mo, ano-ano yung iniisip mo, ano-ano yung mga plano mo, labas doon sa holiness. Labas doon sa power of God. Nandyan na yung karumihan, nag-start ka na, nandyan na yung disobedience, nandyan na yung unfaithfulness. Wag. Kaya, ganun po sa buhay natin. Praise the Lord. From the womb of the morning, in holiness, ibig sabihin yan, in holiness, in the character of God. So, kailangan para dikit tayo doon. Link. Pag sinabing link, nakaano ka, attach ka doon. So, sa isip mo, sa puso mo, i-ano mo na doon sa Diyos. I-program mo na, Lord, I love you. Lord Jesus, how I love you. Yun. Pag nakalink ka na doon, so, yung beauty of holiness nandito sa iyo. Basahin natin yan, anong mangyari sa buhay natin pag ginagawa natin yan. 2 Corinthians 3:18. Praise the Lord. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ayan. But we all, with open face. Tayo, pag magharap tayo sa Diyos, magsimba tayo dito, huwag tayong magtago ng mukha natin. With what? Open face. Ano ibig sabihin yan? Si Pastor Chito, ano ba yan? Wala mang nagsimba dito na naglagay ng tabon sa mukha, nag-helmet. Tapos yung helmet niya, full face. Tapos binaba niya yung shield, yung windshield. Wala man. Ever since, I never observed na mayroong ganun. Ano ibig sabihin open face? Huwag kang magpakunwari dito. Praise the Lord. Kung ano ka sa labas, yan din ikaw dito. Hindi kay dito, para kang hindi makabasag ng baso, banal na banal ka. Paglabas mo dito, iba na yung mukha mo. So pumupunta ka dito, nagmamaskara ka. Yung totoong buhay mo, hindi mo pinapakita dito. Iba ang pinapakita mo. Pag nandoon ka na sa labas, wala na. Wala na yung glory of God. Wala na yung holiness. Wala na yung power of God sa buhay mo. Iba na ang naglalaro sa isip, sa puso mo. Kaya nga, from the womb of the morning, simulan natin yan hanggang magabi. Let the holiness, let the power of God be upon us. Kaya, with an open face, beholding us in a glass. Kailangan dito tayo, kung sino tayo sa labas, pakita mo ang totoong pagkatao mo. Walang pagpakunwari. Praise the Lord. Talagang, kung ano yung natatanggap mo dito na tinatransmit ng Diyos,
Paglabas mo, huwag mong ihubad. Dalhin mo yan sa kwarto mo, sa CR, punta ka sa sala, punta ka dito sa dining, punta ka sa sanctuary, punta ka doon sa publiko. Saan ka magpunta? Open face. Ibig sabihin yan, talagang ikaw yan. Wala kang tinatago na ibang imahin. Praise the Lord! Katulad yung pastor na na-meet ko doon sa barko. Nag-testimony siya sa akin. Nakapatayo siya ng 2 Bible school sa Baguio City. Mag-aral ka sa Baguio City ng Bible school. Mahal. Basta-basta yan. But I did not think about making money out of that Bible school because ang tinitingnan ko sa kanya, this should be a man of God because he is now a producer of many pastors of our country. Producer ka ng maraming mga pastors, hindi basta-basta yan. Producer ka ng maraming mga servants of God, hindi basta-basta yan. But, in all of a sudden, anong nangyari? Biglang nagbago yung kanyang image. Pag-announce na mayroong disco, nag-change ang kanyang conversation sa akin. It is no longer as a pastor, but it is a man who enjoy the worldly pleasure. Paano yung mga pastor na mag-graduate sa Bible school? Anong ituturo niya doon? Kaya maraming mga pastors ngayon na katulad niya. Imbitahin mo kung saan-saan, sasama yan. Kasi kung ano yung puno, siya rin yung bunga. Ibig sabihin yan, huwag natin gawin sa buhay natin. Open face tayo. Praise the Lord. Kung nagsasalita ka ng kabanalan, yan ka na. Pagdating ng mga kalukuhan dyan, kamunduhan, hindi nag-iiba yung iyong pagkatao. Kung sino ka dito banal, banal ka rin sa labas. Kung sino ka dito matuwid, matuwid ka rin sa maraming tao. Praise the Lord. Yan. Open face, beholding as in a glass. The glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ngayon, di ba na-mention ko kahagabi yung message kay David na galit ang Diyos sa kanya? Because he numbered Israel. That is already bragging. That is already boasting sa sarili niya. God forbid na mangyari sa buhay natin yan. Ano mang magawa natin, ano mang ma-accomplish natin sa pagsisilbi natin kay Lord Jesus Christ, never claim the merit. Huwag mong i-claim yung anong nagawa mo. But, give the glory to God. Give the honor to God. Bakit? Sa totoo lang, hindi ikaw yan. Hindi ako yan. Kaya nga sinabi dito we are just vessels. Praise the Lord! Basahin natin. 1 Corinthians 3:7. Praise the Lord. So then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Ayan. Yes, nagtanim ka. Meron naman ding nagdilig. Pero hindi kayo ang bida. Sino ang nagpatubo sa itinanim at sa diniligan? Kayong dalawa? Hindi. Workers lang kayo ng Diyos. But when in fact, it's God
who made it to grow. Praise the Lord. Nakita niyo yung munggos? Ilagay niyo yan sa basa na tissue. Maglagay ka dyan ng mga isang kutsara na munggos. Tapos yung tissue, basain mo yan. Tingnan mo, the following day, anong mangyari sa munggos? Merong magsibol yan. I don't know if how many days maghaba na yan. Yan na yung tawgi. Kung wala kang plano, itanim hanggang magbunga siya. Harbisin mo na siya, mahaba na yung kanyang stem ba yan, na batang-bata pa, malambot pa. Gulayin mo yan, gisahin mo yan, tawgi yan. Sino nagpatubo? Ang Diyos. Praise the Lord! Kaya, ganon din po sa buhay natin. Gusto ng ating Panginoon Diyos, i-acknowledge natin ang lahat mula sa Kanya. Basa last verses. 2 Thessalonians 2:16 and 17. Praise the Lord. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Praise the Lord. Binigyan niya tayo ng what? Consolation. Binigyan niya tayo ng what? Hope. Reward. Kaya itong ginagawa natin, may katumbas ito. So therefore, comfort your heart and establish in every good word and work. Trabaho lang tayo. Gagawa lang tayo. Kasi merong everlasting consolation, merong good hope, may mabuting pag-asa. Kaya ganun po. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Hindi kayo mabalitaan, ginamit ka sa taon na yan, mabalitaan the following year, wala ka na rin sa Panginoon. Hindi maganda yun. Kailangan establish tayo. Praise the Lord. Kailangan consistent tayo. Napakahalaga yan. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. That's why, pag-ingatan natin, suportahan natin, pagtibayin natin, from the womb of the morning, let the Spirit of God dwell in us. So paano yan mangyari na sisidlan tayo ng Espiritu? Paggising mo pa lang ng umaga, hindi ka pa nakatayo, nakaupo ka pa lang sa bed mo, sabihin mo na, I love you, Lord Jesus. So, ano ka na, meron ka ng, tawag yan, covenant, meron ka ng promise, meron ka ng commitment, meron ka ng link sa Diyos. So, establish that hanggang matapos ang gabi. Pagka dating na naman ang warmth of the morning, do it again. Sige. Hindi mo lang malaman. God is working sa buhay mo. God is declaring His works sa katawan mo. Praise the Lord! Kaya marami pa tayong dapat magawa through Him. Kasi hindi pa naman tapos ang mundo. Kailangan ma-fulfill mo na lahat ng kasulat. This world can never be pass away except all those that are being written in the Holy Scripture will be fulfilled. Even jot or dot, no? Kahit dot, kama, lahat yan. Mahalaga yan. Matutupad yan. Praise the Lord! Sitayo po ang lahat.